Sige, papain mo kuya. Ito. Ano? Nahirapan ka? Ha? Ha? Ito! Ayan! Di ba nagugutom ka? Gusto mo Sige! tubig? Ha? Tubig? Ha? O, di ba? Umupo ka, di ba? Gusto mo kumain? Halika dito. Umupo ka. Ayan. Sige, kakain ka, di ba? Sadali lang, ha? Lulutin ko lang to. Kasi, siyempre, nanay ka naman, kinakailangan na pagsilbihan ka namin. Halika. Tabi ka dito, tabi ka sa anak mo, paborito mong anak. Ayan. Yeah, nga! Nga nga! Sige kuya! Oh! Pakainin mo! Yan, sige! Kawawa naman yung nanay namin, nagugutom, oh! Yan ang medyo ng nanay natin, oh! Parang asong awol! Ayan! Wala ka na lang ibang ginawa kundi umiyak, eh! Oh! Bakit mo kami pinatawag? Ano, gusto ko lang kayo makausap kasi alam niyo naman, flight ko na mamayang gabi. Ay, oo nga pala. Nako, mag-ingat ka sa abroad pa, ha? Tsaka huwag ka mag-alala dito sa bahay kasi kami na bahala dito. Kayang-kaya na namin itong dalawa ni Kuya. Kaya nga, tsaka pa, pagbalik mo, yung sapatos nga pala, size 10 ha. Walang problema. At nang gusto niyo, mabibili naman natin yan eh. Gusto ko lang sanang i-abilit sa inyo yung mama niyo. Eh, alam niyo naman yung kondisyon niya. So gusto ko lang alagaan niyo siya. Ay, nako, pa. Kami na bahala sa nanay naming lumpo. Eh, alam mo naman, magaling ako mag-alaga. Kayang-kaya na namin yan. Huwag mo nang isipin yung mama namin. Siguraduhin niyo lang ha. Kasi wala naman ako ibang aasahan. Kundi kayong dalawa lang. Wala naman ibang mag-aalaga dyan sa mama niyo, kundi kayo lang. Oo naman pa, so huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayan si mama dito. Tsaka, alam ko naman na lagi kang tumatawag sa kanya, di ba? Siyempre naman. Eh, gusto ko lang naman na hindi ako nag-iisip to kapag nandun ako. Kasi ayoko namang iasa sa ibang tao yung pag-aalaga doon sa mama niyo. Siyempre, iba pa rin kapag katubo yung pag-aalaga, di ba? Eh, alam mo naman, wala naman ako dito. Gustuhin ko man eh. Walang mangyayari sa akin kung di ako alis. Tama yan pa. Tsaka mabuting desisyon yan. Pero wag na wag mong kakalimutan ha, yung padala mo kada buwan. Oo naman. Tsaka, kaya nga ako nagpapakahirap doon sa ibang bansa eh, para sa inyo. Diba? Tsaka para gumaling na yung mama niya. Sige, ayos yan pa. Oh, so, paano? Alis lang muna ako kasi may lakad pa ako eh. Ingat na lang sa biyahe mo mamayang gabi. Talaga oh. Hindi nyo man lang ba ako ihahatid? Naku pa. Eh, medyo busy ako eh. Tsaka, siguro si Kuya mahatid ka. Oh, so, paano mauna na ako? O, sige na. Ingat ka! Oh, Kuya. Wala, Jay. Wala tayong pagkain. Kahit ulam man lang, wala. Ano? Ano ba naman yung Kuya? Alam mo naman galing ako sa labas. Tapos pagdating ko dito, wala man ng pagkain. Nakita mo naman, oh. Nagkakape lang ako. Asan ba kasi yung nanay nating walang silbi? Bakit hindi man lang nagluto dito sa bahay? Hindi ko rin nga alam, eh. Alam mo, nagtitimpi na ako dyan sa babaeng yan eh. Pero ngayon, hindi na. Lalong-lalo na, wala na si tatay. Paano ba naman kasi? Lahat ng pera pinapadala ni tatay, nandun, sa maintenance niya. Pati ulam, di na makabili. Eh, nakapagpadala na pala si tatay, bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Ano ka ba naman? Pinambili mo ng gamot? Alam mo, ang mas mabuti pa, ilipat mo sa akin yung pera. Sabihan mo sa kanya na sa akin na ipadala. Di naman, wala sa akin yung pera. Nandun kay nanay. Eh, bakit mo kasi binigay? Alam mo, tanga ka rin. Kasi alam mo naman pala nagpadala, hindi mo sinabi sa akin. Eh, di ba, kinuha ko na. Tsaka huwag mong ibibigay yung pera sa kanya. Eh, hindi nga halos makagalaw yun eh. Lumpo naman yun. Alam mo,
ang gagawin natin sa pera, pambili natin ang pambisyo natin. Alam mo naman, panglabas natin, di ba? Tsaka wag nang bila ng gamot yung babaeng yan. Kasi kahit kailan naman, hindi na gagaling yan eh. Habang buhay na yung lumpo. Habang buhay na yung stroke. Sige na. Punta na lang natin kaya. Kunin natin yung pera. Alam mo yung babaeng yan? Iritang-iritan ako dyan eh. Nagpasalamat talaga siya kahit papaano may konting respeto pa ako sa kanya eh. Pero ngayon, na nagpapadala na pala ng pera si tatay, sisiguraduhin ko sa kanya na kahit piso, wala siyang mapapala. Alam mo, yung nanay natin, konting buhay na lang meron yan eh. Tsaka, isang ubo na lang yan. Tuluyan ng magiging tabingi ang buong pagmumukha niyan. Tara na, puntahan nga natin. Buisit siya. Padala na pala ng pera, hindi man lang nagsabi sa akin. Ano na? Ano? Papatay mo kami sa gutom? Ha? Hindi mo kayo pagluluto? Alam mo, sunga-sunga na kami sa'yo eh. Wala ka nang ibang ginawa kundi magupo. Ano? Ano? Hirap ka magsalita? Ha? Ano mo, nakakapagtaka eh. Na-stroke ka na, nagawa pa nga mag-makeup. Mabaling to. Ipagluto mo kami doon. Ano to? Ha? Ang ginagawa mo? Buisit ka? Nandito ka lang pala sa sala? Walang pagkain doon oh. Bakit hindi ka nagluto? Sorry, mga anak ko. Sorry? Yan na lang ba talaga yung sasabihin mo sa amin? Huy, Ann! Baka nakakalimutan mo yung obligasyon mo dito. Nanay ka, di ba? Ano ba yung trabaho ng nanay, ha? Dapat pinagsisilbihan yung anak. Alam mo, Ann? Ano bang gusto mong gawin namin, ha? Anong gusto mo ipakain sa amin, ha? Kutsara? Isungal ko kayo itong tinidor sa bibig mo, ha? Nang mabalik naman yung tabingi mong... Ano yan? Tabinging bibig! Ah, alam mo, bisit na talaga kami sa'yo, eh. Alam mo, dapat sa'yo? Dapat hindi ka na nabubuhay sa mundong ibabaw. Dapat inuuod ka na lang sa ilalim ng lupa. Tingnan mo yung itsura mo, oh. Nakakahiya ka. Nako, Jay. Alam mo, hindi nakaka-proud maging nanay to, eh. Oo naman. Kasi bukod sa wala na ng silbi, wala pang ambag. Tingnan mo yung itsura, oh. Ang pangit na nga, mukha pang hampas lupa. Ako, Jay. Tulungan kaya natin to. Hirap na hirap eh. Tingnan mo yung kamay, oh. Ano? Iwan natin, ha? Hmm? Ano? Ha? Masakit? Aray! Alam mo, kuya, medyo tabingi ata yung bibig nitong nanay natin eh. Ayusin mo. Siguro, kailangan nating hilain para mabalik sa ayos, di ba? Alam mo, ganito lang yan eh. Ha? Hayop ka? Visit ka, ha? Ha? Dahil sa'yo, lahat ng pera ng tatay namin naubos lang sa gamot mo. Pero wala namang nangyayari sa'yo eh. Hindi ka pa rin naman gumagaling. Alam mo, salot talaga tong nanay natin sa pamilya eh. Dapat sinamatay ka na lang. Huwag mo kami iyak-iyakan. Nako, Jay. Parang nauuhaw ko ata eh. Oh. Ay, nauuhaw. Naku, kawawa naman yung nanay mo. Dapat, painumin mo naman. Tsaka, medyo mabaho. Parang nangangamoy. Kaya? Siguro, kinakailangan na natin itong paliguan. Tsaka, alam mo naman, dito sa lugar natin, mainit. Baka pwedeng maligo ka muna. Ayan o! Oh, at least malang, di ba? Ang bango-bango na ng nanay naming hampas lupa. Nagmukha pa ring lupa. Alam mo, ikaw, makinig ka ha? Makinig ka! Ang mas mabuti mong gawin, pumunta ka dun sa kusina. Maglinis ka kasi ayun oh, ang daming kalat. Ayaw mo naman na ayaw namin may makitang kalat din sa kusina, di ba? Kaya kung ako sa'yo, magtrabaho ka!
Tara, G. Iwala mo na yan. Wala namang kwenta eh. Nanay talaga nating mukhang mangkukulang, eh, no? Anong oras na ngayon pa tayo nakakain? Alam mo kuya, ang bagal talaga kumilos ng nanay Kaya natin. nga eh. Tingnan mo. Magluluto na nga lang ng pagkain dito sa bahay, hindi pa magawa-gawa. Tingnan mo na yung ulam mo. Ito na lang lagi. Ewan ko ba sa nanay natin? Alam mo, kaunting-kaunting pasensya na lang talaga eh. Irtang-irtang talaga ka sa nanay na yan. Saka, wag na wag mong pakainin yun ha. Hayaan mo siya magutom. Busy siya. Lagi na problema yung dala dito sa bahay. Pagluto na lang ng ulam, di pa masarap. Eh, tingnan mo na yung sinaing ng nanay natin. Basa. Parang lugaw ata yung kanin na niluto niya eh. Sarap talaga. Busy talaga yung na yan. Mga, ano, nagugutom na. Gugutom ka? Pwes, nagugutom ka. Antayin mo kami matapos kumain. Yung tira-tira namin, yun yung kakainin mo, ha? Ito, mga pagpag. Kaya mag-antay ka. Wala kaming pakialam sa'yo kahit nagutom ka. Ano? Gusto mo, ma? Gusto mo, subuhan kita? Ah. Sige, papain mo, kuya. Ito. Ano? Nahirapan ka? Ha? Ha? Ito! Ayan! Di ba nagugutom ka? Gusto mo ng tubig? Ha? Tubig? Ha? O, di ba? Umupo ka, di ba? Gusto mo kumain? Halika dito. Umupo ka. Ayan. Sige, kakain ka, di ba? Sadali lang, ha? Lulutin ko lang to. Kasi, siyempre, nanay ka naman, kinakailangan na pagsilbihan ka namin. Halika. Tabi ka dito, tabi ka sa anak mo, paborito mong anak. Ayan. Sige, nga! Nga! Sige, kuya! Oh! Pakainin mo! Yan, sige! Kawawa naman yung nanay namin, nagugutom, oh! Yan ang itsura ng nanay natin, oh! Parang asong awol! Ayan! Wala ka na lang ibang ginawa kundi umiyak, eh! Sige, kumain ka! Nawala na kami ng gana! Pagkatapos mo nito, ha? Ligpitin mo yan! Maghugas ka ng plato! Lahat ng mga gawaing bahay, gawin mo! Mga pinsan, ano nangyari dito? Pinsan, wala, yung nanay kasi namin nagwawala. Kaya nga eh, tsaka, Alam mo naman yung lagay ng sitwasyon ng nanay namin, di ba? May sakit siya. Gusto namin pakainin, kaso ayaw kumain eh. Tingnan mo yung ginawa sa pagkain, Kaya pinagkagawa nga eh. ng yung pagkain. Parang may kakaiba kay tita eh. Pinsan, Ano wala. bang pinagagawa niyo sa kanya? Wala, pinsan. Siya pala, ano bang ginagawa mo dito sa bahay? Bakit bigla ata yung pagpunta mo? Nagpaalam ako kay tito eh. Nandito muna ako pansamantala tumira. Ano? Dito ka titira? Oo, ako pinsan. bakit parang hindi kayo masaya? Pinsan, wala problema yun. Tsaka, siguro, mas mabuti pa. Kasamahan na kita kay kuya sa taas, dun sa kwarto mo. Kuya, samahan mo na si Jeboy sa taas para makapagpahinga siya. Tara na, pinsan. Wait lang. Pinsan! Hindi na. Mag-bless, tita, bless po. Tara na. Ipakita ko sa'yo yung kwarto mo. Uy, makinig ka ha. Huwag na huwag mo sasabihin sa pinsan namin na may ginagawa kami masama sa'yo.
Kasi alam mo na yung kalalagyan mo kapag nagsalita ka, di ba? Ha? Ha? Makinig ka! Makinig ka! Sa oras na magsalita ka, sisiguraduhin ko sa'yo na mawawalan ka na ng hininga at ililibing kita sa ilalim ng lupa. Gusto mo ba mangyari yun, ha? Gusto mo bang aanayin at uurin yung katawan mo sa ilalim ng hukay? Ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Nagkakaintindihan ba tayo? Kumain ka dyan! Sinabi kong kumain ka lang! Kumain ka! Liputin mo yan, ha? Isip mo yan. Oh, makinig ka sa amin, ha? Tatawag si Papa ngayon. Ngayon, ang gusto namin, kapag gusto ka niyang kausapin, dapat magpanggap kang parang walang nangyari dito sa bahay, ha? Naintindihan mo? Kasi subukan mo lang magsumbong sa kanya, kundi mayayari ka sa amin. Gusto mo ba ulit masaktan, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Pa! Hello? Oh, Jay, kumusta naman yung nanay niyo dyan? Pa, eto, maayos naman. Tsaka, alam mo ba, alagang-alaga namin si nanay dito. Naasikaso namin. Lahat ng gusto niya. Pinapabura namin. Tsaka binibigay namin lahat. Kaya nga pa nakita mo naman pa. Napakaganda ni Mama. Tsaka, ang ayos-ayos ng itsura ni Mama, di ba pa? Kaya, wala kang dapat ipag-alala sa kanya dito sa Pilipinas kasi nasa maayos na lagay siya. Buti naman. Nga pala, pasensya na kayong dalawa ha. Hindi ko muna mabibili yung pinabibili nyo sa akin. Unahin ko lang muna yung mga gamot ng nanay nyo. Okay lang ba sa inyo yan? Ano ka ba? Siyempre, walang problema yun. Ayos na ayos lang. Mas importante pa rin na unahin natin yung gamot ni nanay. Buti naman. Sige na kasi busy rin ako. Sumaglit lang ako kasi break time ko. Sige. Basta kayo nang bahala dyan sa nanay nyo ha. Sige pa. Sige pa. Babay na kasi mukhang gusto ata kumain ni Mama. Papakainin lang namin. Sige na. Ingat kayo palagi. Sige. Ingat pa. Di ba sinabi namin? Ikaw magsalita ka na! Gusto mo talagang butasin ko yung leg mo? Ano? Magtatangka ka pa talaga magsalita kay Papa. Bakit? Tingin mo ba talaga may magagawa ka? Alam mo, pwede ba tanggapin mo na nga yun dyan sa sarili mo na kahit kailan, hindi na magiging maganda yung buhay mo dito sa bahay. Kasi sa kalagayan mo yan, tingin mo ba, irerespeto ka pa namin? Sumagot ka! Tapos ngayon, tingnan mo, hindi na naman mabibili lahat ng gusto namin. Kasi lahat na naman ng perang pinapadala niya at ipapadala ng papa namin, mapupunta na naman sa gamot mo. Alam mo, dapat talaga namatay ka na lang eh. Mamatay ka na lang kaya? O baka naman gusto mo tuluyan ka na lang namin? Kasi salot ka eh. Alam mo bang ang dami namin gustong bilhin, ang dami namin gustong mga bagay na gusto namin makuha, pero hindi namin makuha-kuha kasi dahil sa'yo! Ano? Iiyak-iyak ka na lang? Yan na lang ba talaga yung ambag mo dito sa bahay? Alam mo, mas mabuti pa. Laban mo nga yung mga damit namin doon. Tambak na eh. Hindi mo kasi nilalaban. Ako mamaya, mabutan tayo ni Jeboy. Baka magsumbong pa yun. Ano pa inantay mo? Kunin mo na yung labahan sa taas at maglaba ka. Pagkatapos mo maglaba, maglinis ka ng buong bahay. Sige na! Bilisan mo! Bilisan mo!
Arte-arte. Bilis na sipain kita dyan eh! Bilis na! Sige naman. Di ba may hinahon ko dyan? Hindi ako makakapagpigil ba ako dyan sa nanay natin? Isukdulan na yung galit ko sa kanya. Eh, alam mo naman dito yung pinsan natin eh. Mamaya magsumbong pa yun. Pati ako madamay. Tita. Bakit naglalaba ka pa? Dapat nagpapahinga ka na lang sa kwarto eh. Ako na lang gagawa niyan. Ako na lang maglalaba. Magpahinga ka na doon. Tita. Bakit may pasa ka? Ano nangyari yan? Tita, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sinasaktan ka ba ng dalawa mong anak? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, tita. Ganyan nakakalagayan mo, sinasaktan ka pa nila. Grabe talaga ugali ng dalawang anak eh, no? Di na tama yung pinagagawa niya sa'yo eh. Joey, bakit? Bakit? Anong ginawa niyo kay tita? Bakit may pasasa? Teka lang. Bakit mo sa akin tinatanong yan? Eh, malay ko ba dyan? Eh, alam mo naman, di ba? Lalampalan pa yan. Malay mo, nagdapa. Oh, bakit? May problema ba? Kayong dalawa lang ang kasama niya dito, di ba? Bakit? Ano ba problema dito? Ano nangyayari? Eh, may pasa daw si mama eh. Pasa? Ano nangyari siya? Oo nga, no? Ano nangyari dito, Nay? Umamin nga kayo. Sinasaktan niyo ba si tita? Jeboy, saktan si... Jeboy naman! Kabago-bago mo dito sa bahay kung ano-ano na lang binagbibintang mo. Bakit naman sasaktan namin yung sarili niyaming ina? Nag-iisip ka ba? Ito kasi si Jeboy, ayaw maniwala eh. Tsaka nakita niya man yung sitwasyon ni nanay, di ba? Oo nga. Alam naman namin yung nanay namin. Paano naman napasok sa kokote mo na sinasaktan namin yung sarili naming magulang? Eh, wala namang ibang gagawa sa kanya nito, kundi kayong dalawa lang, di ba? Ang bihira talaga eh. Hoy! Kapal na mukha mong pagbintangan kami ah! Bakit? Alam mo ba kung anong lugar mo dito? Ha? Di ba nakikitira ka lang? Alam mo, ang dami mong kuda eh. Siguro mas mabuti pa, umalis ka na lang. Bakit? Pinatira ako dito ng tatay niyo. Para alagaan si tita. Tapos ano? Papaalisin niyo ako para saktan ulit siya? Wala kaming pakialam sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, naiirita kami sa pagmumukha mo eh. Wala naman kaming pinsan na hampas lupa. Kaya kung ako sa'yo, imbis na mangialam ka sa nangyayari dito sa bahay, mas mabuti pang gawin mo. Magbalot-balot ka na at umalis ka na dito. O baka naman gusto mo? Itapon ko yung mga gamit mo sa labas. Aalis talaga ako. Pero itong tatandaan nyo, makakarating lahat to kay Tito. Tayo pa talaga yung tinakot ng kumag na yun. Hindi ka talaga nagdadala, no? Ano? Balak mo kaming sumbong, ha? Umayos ka. Tsaka, itago mo yung pasa mo. Mag-jacket ka. Parang gusto mo atang magpahalata sa ibang tao na may nangyayaring masama sa'yo dito. Umayos ka, ha? Trabaho ka dyan! Oh! Ginagawa mo? Asan yung dalawa? Puka! Umamin ka nga sa akin. Ano nangyayari dito sa bahay? Alam mo, huwag mo lang pagtakpan yung mga anak mo. May mga nagsasabi sa akin na may naririnig dito sumisigaw. Umiiyak ka.
Asan ba yung dalawang yan? Jay! Francis! Tay! Bakit pala bigla yung pag-uwi mo? Hindi kami nagpaganda para sa'yo. Ma, ba't ka umiyak? Tay, gumak pala si Mama kasi, alam mo na, gusto niya kasi may ginagawa siya. Oh, pa! Ano to? Bakit hindi ka man lang nagpasabi sa amin na uuwi ka? Bakit bigla-bigla yung dating mo? Kuya, Ano? Wala talaga kang aaminin? bakit? May nangyari ba? Ayos naman kami dito sa bahay. Ano po bang aaminin namin sa inyo? Tsaka wala naman kami problema dito pa. Alam mo, alagang-alaga namin si nanay dito. Kaya nga eh. Tsaka binibigay lahat ng pangangailangan niya pa. Binibigay namin. Di ba, Ma? Talaga ba? Ha? Sa tingin nyo ba, walang balitang nakakarating sa akin? Ha? Mga kapitbahay natin, binaririnig dito, palagi umiyak yung nanay nyo. Apa, yun siguro yung pinipilit namin uminom ng gamot si nanay. Kasi ayaw niya uminom Kaya nga eh. eh. Hindi ako uuwi ng basta-basta. Kung wala akong nararamdamang nangyayari dito. Pa, wala namang nangyayaring masama dito eh. Ayos-ayos naman si... Tito. Totoo po lahat ng nalalaman mo. Sinasaktan po nila si tita. Lalo na po nung unang dating ko dito. May kanin-kanin pa po sa buhok si tita. Parang sinubsob po nila sa pagkain. Kaya pala ayaw niyong pakausap sa akin yung nanay niyo. Sa tuwing hinahanap ko, sasabihin niyo, natutulog. Anong klase tao kayo dalawa? Sarili niyong nanay, gaganyanin niyo? Pa, kaya lang namin ginawa yun kasi nawala na rin kasi yung attention nyo sa amin eh. Lagi na lang kay Mama. Pati yung perang pinapadala mo, lagi na lang na binibigay mo kay Mama. Ang lalaki nyo na oh! Dapat na tinutulungan niyo ako eh! Kasi ito gaganti nyo? Sino lang nag-alaga sa inyo nung maliliit pa kayo? Di ba yung mama nyo? Wala kayong utang na loob. Wala kayong respeto. Alam nyo, hindi porket mga anak ko kayo, hindi nyo pagbabayaran lahat ng to. Hindi na. Kailangan matuto yung dalawang anak mo. Mas mabuti pa. Umalis na kayo sa bahay na to. Ma naman. Usapin mo naman si Papa. Umalis na kayo! Bago ko pa kayong padampot sa pulis! Tito, maraming salamat po Una na rin po ako kasi babiyahe pa po ako para probinsya po ulit eh. Deloy, kung pwede, dito ka muna sa bahay namin. Baka pwedeng ikaw muna mag-alaga sa tita mo. Tito, kung ayan po ang request mo, sige po, papayag po ako. Alagaan ko po ng mabuti si tita dito. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako papayag na mangyari ulit yun sa'yo. Sige na. Halika na. Pagpahinga ka na. Jawin, tulungan mo ako.